Good morning po, mga kapatid. Kamusta po ang lahat? So, naninibago ba kayo sa akin? Yes. Hindi ba? So, maraming salamat ulit sa privilege na pinagkaloob ng Lord na mag-share ng Word of God dito sa Zoom. At maraming salamat sa mga buhay ng mga kapatid na nagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Lord. So, sa umaga na ito, doon pa rin yung last part natin sa about sa integrity, diba? So, doon yung theme mat natin na verse na whoever works in integrity walks securely, but whoever takes wrong paths will be found out, mga kapatid. So, bago po tayo mag-start, tumayo po tayo. Kasahin natin ang declaration. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction, leading me deeper in the path of godliness. With the sense I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Amen. Tayo, bilhin tayo po. So, umaga na ito, mga kapatid, andun pa rin yung ano natin. So, sa 5 Sundays na share yung integrity, so siguro andun naman yung nakukuha na natin. So, wala na akong maisip niya na i-word kasi parang na-word na lahat, pero siguro mag-share na lang ako. So, andun yung ano na parang sa 5 Sunday na ubos na yun, pero andun pa rin yung may mga integrity pa rin tayo na hindi natin magagawa. Diba? Hindi natin ma-stand yung sarili natin sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong may pinipili pa rin or may gusto pa rin na dahil sa pag-stand natin, pwede tayo sa integrity natin, pwede tayo mabayaran. May mga malita-malita. Yeah. Sa ano, kasi dahil sa dapat mag-stand tayo sa katotohanan sa ngayon, sa panahon ngayon, dahil sa pera, nawawala yung integrity natin. Tayo mga Kristiyano, minsan ganun din. Dapat mag-stand tayo sa paglilingkod sa Lord. Pero dahil sa kailangan natin ng pera, diba? Minsan, yun pa yung dahilan bakit lumayo tayo sa Lord. Binigyan tayo ng Panginoon na magtrabaho ng 6 na araw. Yung ikapito ay para sa Kanya. Pero mas pinili pa rin natin maghanap ng pera sa ikapitong araw, di ba? Para pangdagdag na. So, dapat bilang mga lingkod o hindi man ang lingkod ng Panginoon kasi ang source natin is the Lord. Dapat yung focus natin doon sa nagbibigay ng source. Doon tayo mag-stand. So, sabi nga, integrity is the quality of being honest, consistent, and guided by strong moral principles. Even when no one is watching, it is about aligning your action with your values, keeping your word, and doing the right thing even when it's difficult or inconvenient, mga kapatid. So, hanggang talaga na inaano yung sarili natin sa praise and thank you. So, key aspect of integrity is honesty. So, lahat ba honest, mga kapatid? So, minsan tinitest din yung pag-honest natin. No? So, hindi naman natin maiwasan. Minsan, inaano na lang yung pag-honest natin, ayaw natin kasi masaktan ng ibang tao. Parang inaano na lang, iniiwas natin. Kapag pinerosulan mo kasi yung katotohanan sa kanya is masasaktan siya. So, bilang lingkod ng Lord, dapat isabihin natin yung katotohanan. Sabi nga sa salita na, the truth will set you free. So, yun ang pagbibigay ng kalayaan sa atin. So, bilang Kristiyano,
So, honesty, telling the truth, and being transparent. Consistency, your action match your words across difference and situation. Dapat hindi nagbabago yung action natin kung ano yung buhay natin dito sa loob ng church. Dapat paglabas natin is andun din. Kung nakikita dito yung karakteristik ng Lord sa buhay natin, dapat paglabas natin, makikita din mga kapatid. Ganon yun, dapat consistent yung action natin mga kapatid. Huwag tayong dito, napakaano natin sa active natin sa church. Ginagawa natin ang lahat ng gawain dito sa church, di ba? Halos hindi ka na makaupo dahil sa paggawa dito sa church. Pero pagdating sa door mo, iba yung ugali mo, kapatid. So dapat maging consistent yung action natin, hindi yung pakitang tao. Kasi nakikita sa atin si Lord. Kasi tayo as a believer of God, tayo yung ilaw. So nakikita talaga tayo. Once na magkamali tayo ng punti lang, so yung ginawa natin. And accountability. So integrity, taking responsibility for your choice and mistakes mga kapatid. So lahat ng ginagawa natin dito is may accountability tayo. Dapat yung mga bagay na may mali man tayo na ginagawa, nandun yung iayos natin mga kapatid. Loyalty to principles, holding firm to ethical and values despite pressure mga kapatid. Dapat nandun pa rin yung loyalty natin. And trustworthiness, others can rely on you to act, fly, and honor commitments mga kapatid. So napaka-importante yung trust sa buhay natin. Minsan dahil sa mga pangako natin na hindi natin maibigay, nawawala ng tiwala yung ibang tao. Marami nagsasabi na bayaran kita this month, umabot na yung taon, kaya hindi ka na pinautang, kaya nawala na yung trust ng tao sa iyo mga kapatid. So dapat bilang tao, dapat magbigay tayo ng action or words sa mga taong pinagsasabihan natin, dapat gagawin natin mga kapatid. Nakasalala yung ano ng tao sa yung Espiritu. So bilang sa nangyayari ngayon sa panahon mga kapatid, maintain pa rin ba your integrity sa buhay natin? Maraming nangyayari sa panahon ngayon, di ba? Yung mga gira, etc. Ano ba yung nangyayari? Especially sa Pilipinas. Di ba? So, ako minsan, parang nagagalit na din ako. Pero as a Christian, parang wala na. Hayaan mo na. Kasi may si Lord naman yung mag-aayos niya mga kapatid. Huwag tayo mag-compromise sa mga nangyayari sa palibot natin. So minsan, akala natin yung binigay natin na yung integrity sa buhay natin is minsan hindi natin talaga ma-maintain. Especially kapag may kapalit. Diba? Tulad sa government natin, hindi nila ma-maintain yung loyalty nila sa mga tao dahil may malita-malita silang pera na binibigay. Yung katotohanan dapat sabihin nila dahil sa pera bend the law. Sabi nga nila, binibend nila yung law dahil sa pera. So bilang Kristiyano naman tayo, hindi naman tayo nasisilaw sa pera, di ba? Tayo man nagbibigay, di ba? So dapat, ganun mga kapatid sa buhay natin, i-maintain natin yung integrity natin sa Panginoon. So yung verse ko ngayon is Job 27. So alam naman natin yung buhay ni Job, di ba? Kung paano siya naging loyal, hindi ko maano lagi yung loyal, yung faithfulness sa Lord, di ba? Kahit andun siya sa midst of trouble, sa parents sa kanyang buhay, pero na-maintain niya pa rin yung integrity niya.
So dapat ganun din tayo sa kay Job. Hindi tayo natitinag sa mga nangyayari sa kapalibot kahit anong circumstances natin, kahit ano pa yung binibigay ng ni Satan sa atin na mga ito yung opportunity. Huwag tayo magpasilaw mga kapatid. Maraming mga pamilya din natin, mga kaibigan natin, sila pa yung nag-receive sa atin. Sila pa yung nagda-down, sila pa yung nagbibigay, nakakawala ng hope. Dapat maging stand tayo kung ano man meron pinagkaloob ng Lord sa buhay natin. So dapat yung integridad natin is maging maintain. Hindi lang dito sa loob ng church, kahit sa labas. Lahat tayo may accountability, may responsibility mga kapatid. So hindi ako galit mga kapatid. Nagpapaliwanag na. Sabi nga sa Job 27 verse 3 to 6, as long as my breath in me, and the Spirit of God is my nostrils, my lips will not speak falsehood, and my tongue will not utter deceit. Far be it from me to say that you are right. Till I die, I will not put away my integrity from me. I hold fast my righteousness, and I will not let go. My heart does not reproach me for any of my days. So mga kapatid, sa Job of 27 yan, point of suffering is physically losing his family and wealth, and enduring unfair opposition from his friend. Yet, in verse 3 to 6, he makes powerful vow. He declared that regardless of his circumstances, he will not give up his integrity, mga kapatid. So, sa dyan na nababasa natin sa Job 27, andun yung alam naman natin nangyari sa ano, pero hindi give up ni Job yung kanyang integrity. Hindi yung dahilan para mawala yung faithfulness niya sa Panginoon. Diba? Dapat mag-stand pa rin tayo. So, you might have experienced that some people or even your friends accuse you falsely, mga kapatid. Na-experience mo ba yun? Ako na-experience ko rin. At tutulong lang ako. Pinagkamalan ako ng nakaw ng manok. Pinatawag ako sa barangay. So, napakasakit yun, mga kapatid. Nung tulog ka lang, ginising ka. Kala nila ikaw yung nagnakaw ng manok niya. Kasi alam nila ulam yung manok. So, pinagbintangan ka. So, bilang tayo parang alam naman natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang mali. Alam natin na yung ano yung sarili natin nasa sa katotohanan natin. Pero pag nakusahan tayo ng hindi naman natin ginawa, masakit yung mga kapatid, di ba? So, andun yung faith, yung habang buhay mo yan dala-dala minsan kapag nakikita mo yung tao na nag-accuse sa iyo, di ba? So, bilang tayo naman, hindi naman tayo nagtatanim ng gano'n mga kapatid, di ba? Kasi meron na tayong wisdom sa pag-understanding sa mga tao. Diba? So, alam naman natin na masakit, di ba? So, the best response to their accusation is to maintain your integrity. Di ba? Yun lang yung gagawin natin. Maging stand tayo sa katotohanan. To maintain your integrity before God and men. Use your lips and tongue not to speak falsehood and utter deceit, but to sing praise unto the Lord. Kapatid. So, huwag tayo mag-respond ng masakit din. Pasabihin natin, God bless you. Diba? God bless you. Parang nag-aroon ako ng yung exas lang niya. Wabag tumatagal ako sa nagsasalita kasi sumasunod ako. Joke lang. So, ganun mga kapatid. So, dapat we stand integrity before God. So, lagi natin isipin yung Panginoon. Diba? At yung mga taong nasa palibot natin. So, ganun mga kapatid na habang tayo ay
namumuhay sa katotohanan, marami tayong position sa buhay natin. So yung way lang natin is to stand our integrity. Okay na? Tapos na. So point number 1, integrity is rooted in God, not in circumstances, mga kapatid. So sabi nga doon sa Job 3, as long I live, while I have breath from God. So abang ako'y may hininga mula sa Diyos at pinapahintulutan niya, mabuhay, mga kapatid. So bilang anak na ng Diyos na kakilala sa Panginoon, so dapat yung integrity natin we rooted to God. Diba? Not our circumstances. So kailangan natin yung mga kapatid, huwag tayo mag-focus. So si Job nga, di ba? Dahil sa nangyari sa kanya, nawala yung pamilya niya, namatay yung anak niya, yung nawala yung mga kayamanan niya, mga kapatid, yung mga hayop niya. Ano ang ginawa ni Job? Nung narinig niya ang lahat ng sinabi ng tauhan niya. Instead na magwala siya o mag-focus siya sa circumstances, he worshiped God. Mas pinili niya lumapit sa Panginoon. Diba? Mas pinili niya mag-worship sa Panginoon kaysa mag-focus sa circumstances. So, ganun din ba tayo, mga kapatid? Na may problema tayo, mas pinili natin lumalapit sa Panginoon, hindi natin pinili na lumayo sa Panginoon. So, kapag lumayo tayo, habang may problema tayo, yung solusyon lalo lumalala. Walang solusyon yung paglayo natin. Kaya andyan ang Panginoon sa yung source of hope natin. Diba? So dapat huwag tayo mag-focus sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin. Ang focus tayo sa Lord. Every sacrifice have a blessings, mga kapatid. Nangyayari sa buhay natin. Sipin mo lagi yung blessing, huwag mo yung sakripisyo. Kasi ano lang yan, katulad ni Job 2, na pinahintulutan ni Job ni Lord si Satan. Diba? Diyan yung tinitis yung ano natin, mga kapatid. Yung kung kaano tayo patatag sa pananampalataya. Paano ba tayo mag-stand sa Panginoon? Diba? Minsan may nangyari na hindi mo maintindihan, di ba? Sa buhay natin. Na bakit kailangan pagdaanan mo pa yung mga sakit. Di ba? Kung pagkarimdam mo, kalaban mo na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. So, ganun yung nangyari sa kay Job. Hindi niya iniisip, hindi siya nag-compromise sa Panginoon. Kung sa atin siguro nangyari yung mga kapatid, ano kayang gagawin natin? Ako, nangyari yun sa akin nung namatay yung tatay ko. Sumunod din yung kapatid ko. But, naiisip ko, pagbalik ko sa Taiwan, di na ako mag-church. Ganun ang naisip ko talaga. Siguro, mag-stay na lang ako sa Lord para pumuti ako. Pero mga kapatid, hindi eh. Iba talaga yung calling ng Lord. Di mo talaga once na naging rooted ka na sa Lord. Maraming ilang beses na din ako gusto kong mag-backslide. Ilang beses na din gusto kong lumayo sa Lord. Pero bawat punta mo sa natindahan, nandun ka patiran mo maging galing sa iyo. Wala kang choice. Halos lahat. Kung saan ka pupunta, pagpunta mo sa Napoli, andun din siya. Bro, kain tayo. Kaya yun yung style ko para makalibre ako. Kaya pag-fellowship sa kanila, pero yung mga kapatid, may mga way ang Panginoon. Diba? Na hindi natin maintindihan minsan, pero that time, darating ang panahon, every sacrifice natin, may inahanda ang Panginoon sa atin. Diba? So may pinapahintulot talaga ang Diyos sa buhay natin na kahit masakit at hindi natin maintindihan, pero para ito sa kabubuti natin, mga kapatid. Diba? Madalas yung pinakamasakit na maranasan natin sa buhay ang magtuturo sa atin para mas lalo tayong maging epektibo, matatag at magtiwala sa Panginoon.
Yan yung way. Kaya ako kapag may problema ako, sabi ko, okay Lord, challenge accepted. Ang nangyari sa kapatid ko, yung million yung na sa scatter, okay Lord, challenge accepted. Kahit marami akong utang, hindi ako umutang. God will provide, mga kapatid. Dahan-dahan ko na, dahil kahit ganun kalaki yung binigay ko sa kapatid ko, na dapat ko siyang pagalitan, pero hindi. Parang yung habag pa rin, mas pinili ko maging mabuti siya. Pinakitaan ko na lang ng mabuti para maisip niya ay mali pa na yung ginagawa. So, minsan, ganun talaga mga kapatid. Na huwag mo na lang pagsalita ng masakit. Sabihan mo na lang ng, sige, tuloy mo. Supportahan kita. Doon na ma-realize na at the end, siya pa rin yung lulubog. Diba? Kahit hindi maintindihan ngayon, manatili ka lang sa Diyos, mga kapatid. So, gano'n talaga. Minsan din, nakakalito talaga yung buhay natin, mga kapatid. So, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinatawag ayon sa Kanyang malayunin. Diba? So, kailangan na natin mag-stand, mga kapatid, sa buhay natin na sa ganitong sitwasyon. Diba? Napaka-importante yung integrity sa bawat tao. Kasi doon na susukat yung trust ng bawat isa. Especially sa Panginoon. Diba? Paano pag lumayo tayo sa Lord? Rooted ka na sa salita ng Lord. Parang yung lahat na tinangkap na word of God yun, parang wala din kapag nag-backslide tayo mga kapatid. Diba? Just is yung ilang taon nung nag-stay ka dito, tapos nagbabackslide ka na. So, dapat alam natin, until matapos ang integrity natin, may reward tayo matatanggap, di ba? So, sabi nga, my integrity and uprightness protect me because my hope, Lord, is in you. So, iligtas nawa ako ng pamumuhay ko ng matuwid at walang kapintasan sapagkat sa inyo ako mahasa. So, ganun mga kapatid, dapat lagi natin yung ano natin sa Lord na andun yung katotohanan lang, yung righteous ng Panginoon sa atin dapat. Kasi sa Panginoon naman yung hope natin, di ba? So makikita natin yung buhay natin. Mag-stand lang tayo sa integrity natin. Si Lord yung lagi natin pagpukusan, mga kapatid. Sabi nga, better to be poor and honest than to be dishonest and rich. Mas mabuti pa ang mahirap na mamuhay ng matuwid kaysa mayamang na mamuhay sa kasalanan, mga kapatid. So minsan ganun, mga kapatid, di ba? Na mas mabuti pa na mas mahirap tayo kaysa nakaroon pa tayo ng mabuti gawa. Minsan sa sobrang yaman natin, mga kapatid, doon na yung maging ano na tayo, hindi na tayo humble sa sarili natin. Nagagawa na natin yung gusto natin kahit lingid sa kalooban ng Lord. Diba? Tataliwas na tayo sa kalooban ng Lord. So nakakaroon na tayo ng kasalanan. Sabi nga sa Corinthians chapter 1 and 9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang magipag-isa sa Kanyang anak, Jesus Cristo, ng ating Panginoon. So bilang calling ng Panginoon, tinawag na tayo ng Panginoon. So kung gaano pa faithful ang Panginoon sa atin, ganon din tayo, mga kapatid. Diba? Dapat yung characteristic din ng Panginoon yung makikita natin. So anchors our ability to hold integrity in God's faithfulness, mga kapatid. So dapat nakaano yung anchors natin.
sa Panginoon mga kapatid. Mabilis na tayo. Why integrity is rooted in God, not in circumstances. First is reflects God's character. Integrity means acting in accordance with God's standards, truth, honest, holiness, and rather than changing behavior based on convenience or pressure. Next is a changing condition. While circumstances shift, a life rooted in God remains consistent because it's guided by His unchanging word, not by public opinion or fear, mga kapatid. So dapat yan mga kapatid, maging rooted tayo talaga sa Panginoon. Kasi yun yung foundation natin sa circumstances natin mga kapatid, na hindi rin magbabago katulad ng salita na Panginoon. Private obedience or integrity is formed in private home when no one is watching because the focus is on pleasing God, not people, mga kapatid. So, private obedience. So, kailangan natin gumawa dito sa church kahit walang nakatingin sa atin. Hindi naman yung tao na kapalibot natin makaglorify sa atin kundi ang Lord. Si Lord yung pinunta natin dito mga kapatid. So, internal holiness. It represents a whole or undivided heart that's loyal to God, as seen in Job, who refused to relinquish his integrity despite immense of suffering, mga kapatid. So, yung loyalty, yung ano dito pinag-uusapan din mga kapatid, yung faithfulness natin sa Panginoon. So, kahit ano man yung suffering nangyari kay Job, nag-stand pa rin sa faithfulness niya sa Panginoon. Point na. Una, integrity controls the tongue and protects heart, mga kapatid. So sabi nga dan sa verse 4, my lips will speak no evil and my tongue will speak no lies. So Job vows, my lips I will not say anything wicked and my tongue will not utter lies. His friends were pressuring him to confess to sin. He did not commit to align with their shallow theology. Minsan mga kapatid, sa pinapaako tayo na kahit hindi naman natin ginagawa. So kailangan natin yes or no lang yung sagot mo doon mga kapatid. Di ba? Huwag ka ng maraming alibay or something na para maka-abis lang sa kaibigan mo. Diba? Minsan kailangan natin na i-align yung sarili natin sa Panginoon, yung commitment natin sa Panginoon, para hindi tayo madadala sa mga salita ng mga tao na kapalibot sa atin. So yun yung napaka-importante mga kapatid, na integrity controls the tongue and protects the heart natin mga kapatid. So integrity means refusing to compromise the truth to make life smoother. Diba? It is decision to let our yes be yes and our no be no. Even when speaking, the truth brings pressure or accusation. Job refused to lie about his innocence just to end the argument mga kapatid. So minsan, we should not to compromise sa mga nangyari sa buhay natin. So kailangan natin, huwag natin gamitin na itong gagawin ko para mas madali ang buhay ko. Magsisinungaling ako para makuha ko yung gusto ko. So huwag natin gamitin yung mga kapatid. Kailangan natin yung katotohanan. Diba? Kasi yun yung way na kung paano ako makahubay doon sa Panginoon, sa ibang tao. Yung pagsabi mo ng katotohanan. Huwag natin mag-chismis-chismis mga kapatid na hindi naman katotohanan. Kasi hindi lang yung sarili mo masisira, kundi yung ibang tao. So kailangan natin, ingatan din natin yung mga sinasabi natin. Minsan yung mga sinasabi din natin is nakasakit din. Especially kapag hindi totoo mga kapatid. Sabi niya sa Proverbs
Proverbs 21:23, watch your tongue and keep your mouth shut, and you will stay out of trouble. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo, mga kapatid. So, yun ang isa din yung mga kapatid. Kung ayaw mong magulo yung buhay mo, ingatan mo din yung sinasabi mo sa kapwa mo. Kung hindi ka mababash din ng mga tao, diba? So, kailangan din natin i-maintain kung ano yung may characteristic tayo sa Panginoon. Sabi niya, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat sa kanya buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili niya kapahamakan, mga kapatid. So yun din, mga kapatid, yung natin sa sarili natin. Nakasalalay din yung buhay natin sa pagsasalita natin. Diba? Pag sobra-sobra na yung kayabangan mo, diba? Umaapaw na, so kapag papahamak din yan. Minsan yung iba, ayaw ng sobrang kayabangan, kaya nagkagulo-gulo pa. Suntukan kayo dahil sobrang yabang mo. Diba? So ang taong maingat sa sasalita ay iingat na ang kanyang buhay. So ganun, mga kapatid, sa mga salita natin, doon din yung kung paano natin i-care yung sarili natin. Yung sarili natin, kung paano natin na makita ng tao kung paano tayo mamumuhay din. Minsan sa salita din natin, makikita ng kapatid. Sabi nga, too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang taong maalam ay pinipigilan ang kanyang dila. Sino madaldal masyado dito, mga kapatid? Kahit sa trabaho. Di ba? Dapat po sa trabaho, pero abot sa kabilang department yung boses ang kadaldal. Di ba? Okay sana yung may nahon lang, pero yung parang buong barangay nakarinig ng salita natin. So, nakapagbibigay din pala ng kasalanan ng mga kapatid. Too much talk. Diba? So, kailangan talaga na karoon din tayo ng danda. Yung maunawaan din ng kakwentuhan mo yung sinasalita mo, mga kapatid. Kasi sa sobrang tagal natin, minsan hindi na natin iniisip kung di ba? Kung ano yung lumalabas sa labi natin. Basta may bubo pa lang tayo, kahit mali-mali na, okay lang, di ba? So, minsan nagkakaroon din ng kasalanan, mga kapatid. So, mas mabuti pa magkakaroon ka ng wisdom, di ba? So, may karunungan tayo sa kung paano natin gawin ito sa others, di ba? So, andun yung nagkakaroon tayo ng magandang buhay ng kapatid. Sabi nga, then keep your tongue from the speaking evil in your lips from telling lies. Iwasan ninyong masamang pananalita at pagsisinungaling. So, yun din yung natin, especially tayo mga anak ng Lord. So, dapat patutuhanan natin talaga, kasi baka mamaya sabihin ka dyan na nag-church ka, tapos yung mga sinasabi mo sa akin, walang katotohanan. So, yun, di ba? Masaktan ka din kasi naglilingkod ka sa Lord, tapos yung mga sinasabi mo is di naman nakaganda ng buhay. So, dapat iwasan natin yung mga kapatid, yung mga masasamang pananalita. So, kung gusto mong magsalita, kimkimin mo na lang. Diba? So, ako minsan naiisip ko din yan. Minsan ko-compromise din ako sa amo ko. Habang sabi niya, nakita ka niya pagod, sabi niya, okay, take a rest. Pero may inuutos pa rin. Habang nagpapahinga ako, mag-walis-walis ka.
So parang minsan sa sobrang ano niya sa akin, so andun yung minsan yung facial expression ko na iiba din. Pero sa sarili ko lang yan, inikip ko lang yan. Isa lang makapag-isip ako ng parang pag sobra-sobra ng utos, diba? Hindi pa kakautos na, hindi mo pa nagawa, may utos na agad. So ginagawa ko yung panghuli niyang utos, yun ang ginawa ko para tapos na. Tapos sabihin niya sa akin, ito munahin mo muna. Sabi ko, marami kang inutos kasi yung tapos mo inutos, yun ang nahuli ko, naintindihan ko paano gagawin. So yun ginawa ko. So pero, I'm blessed sa doon din na susukat yung integrity ko dyan. Kasi andun yung pinagtitiwalaan na nila akin sa kanyang trabaho. Kahit wala sila mga kapatid, tatrabaho ako ng maayos. Kaya, oo nga. Kaya ganon sila kabait sa akin. Kasi kung hindi ka magtrabaho ng maayos, hindi sila ganon kabait sa iyo, di ba? Nakikita nila. So andun yung nakikita ko kung gaano ako ka-faithful sa laupan niya ko. Sabi nga, serve your boss as you serve God. So doon ko tinitingnan din. May compromise konti, pero ginagawa ko pa rin. Normal lang yan. Bago mag-compromise tayo, pero ginagawa pa rin natin. So, andun, nakikita ko naman kung paano ako naging faithful sa kanila, ginagawa ko naman yung mga trabaho. So, ganun din, nakikita ko yung response nila sa aming mga kasama ni Jean. So, si Madam na yun, nagsasama lagi kay Gina sa hospital, din na ako nag-aaksaya ng oras. Si Madam na yung pag may follow-up check-up every month yung si Gina, siya na lang yung nagdadala sa hospital. So sinusumpod na lang doon sa church, baga pa yun. So saan ka makita sa ng amo na ganon sila ka ano din, diba? So kapag pinakitaan mo talaga yung tao sa mga trabaho mo din, so i-response din nila yung kabutihan. So nakaka-bless talaga sa laupan niya. Pag ganon sila, mabait talaga, wala akong masabi sa kabaitan nila. So kaya ganon din ginagawa ko sa kanila. Pinatrabaho ko kung ano yung pinagtatrabaho nila. Kung napapaliguan yung aso nila dyan, napaliguan ko, ginugupitan, okay lang. Si part ng trabaho pa rin natin yun. So, nakikita ko naman kung paano sila mag-response. Kaya, kung hindi ako faithful, dapat 3 years pa lang after contract ko, di ba? So, ngayon, hanggang 12 years na. So, ipaplano din nila ako i-skilled worker dyan. So, nakaka-bless mga kapatid. So, ganun mga gawin nyo. Trabahuin nyo. Parang nagtatrabaho kayo sa Lord, nagsiserve kayo sa Panginoon. Diba? Especially kapag marami kayong kasama makikita. Yan din yung challenge sa iyo mga kapatid. Diyan makikita din kapag yung kasama mo mga unbeliever din. Pag ikaw yung mag-isa lang, yun din yung challenge kung paano mo ipakita ang characteristic ng Lord sa kanila din. So, sabi nga na sa point number 10, integrity is a lifelong decision, not a temporary lang, mga kapatid. So alam naman natin yung integrity natin is pangmatagalan na to. Hanggang mamatay ka, mag-stand ka sa Lord, di ba? So minsan sa atin kasi yung sabi nga Job stage tell sa Job 27:5-6, I will never concede that you are right. I will defend my integrity until I die. I will maintain my innocence without wavering. My conscience is clear for as long as I live. Hindi ko matatanggap na tama kayo. Pipilit ko pa rin wala akong kasalanan hanggang sa aking kamatayan. Ipaglaban kung tama ako at hindi ako titigil. Malinis ang aking konsensya habang ako'y nabubuhay, mga kapatid. Sabi nga dyan, till I die, I will defend
may integrity until I die. So ganon din ba tayo mga kapatid? Na kaya ba tayo natin gagawin? Parang mahirap mga kapatid no, kung iisipin mo pag ikaw dyan, pagtutulan ka ng liig. No? Ano kaya yung stand mo, kaya yung ano mo sa Panginoon? So maraming challenge kung paano tayo mag-stand sa dyan kasi yung sinusukat din yung faithfulness natin sa Lord na makahawakan mo ba yan habang buhay. So minsan tayo kasi may konting problema, umalis na tayo sa Lord, di ba? So how much more pa kung may mga pumasok dito na ano, pag puputulan tayo ng liig dito tapos mag-stand pa, gano'n no. So gano'n mga kapatid kung paano natin ay sa pamumuhay yung integrity natin. So parang walang kontrata yan mga kapatid eh. Di ba? So long life na yan hanggang buhay ka. So hindi lang yan temporary kung may kapalit, di ba? So sabi nga, till I die, I will not deny my integrity. He refused to remove. It is as if it were a garment he could to take off when it became uncomfortable. Hindi to parang damit lang mga kapatid na kung ayaw na natin, bubarin natin, itatapon. Hindi to yung ganitong integrity na gusto ng Lord. Kapag may problema na, Lord, ayaw ko mag-stand sa faith ko sa iyo. Napakasimple lang minsan mga bagay mga kapatid na ang tagal-tagal mo na sa church, naglilingkod sa Lord, simpleng problema lang, tumalikod agad tayo sa Panginoon. Simpleng sakit lang, simpleng pain, brokenness, matalikod na agad tayo sa Panginoon. Pero si Job, mga kapatid, he binds himself to righteousness. Diba? Inali niya yung sarili niya sa katuwiran pa rin ng kapatid. Tapos pinili ni Job maging matuwid pa rin sa harapan ng Panginoon. Kahit anong compromise ng asawa niya, yung kaibigan niya. Diba? So, true integrity is persistent. It is a commitment that lasts or till I die. Many people have integrity until it costs them something. So, minsan yung sabi ko nga kanina, yung integrity natin, minsan mag-stand lang kapag may kapalit. Diba? Yan yung nangyari sa bansa natin. Gusto magkaroon ng pwesto, hindi na nag-stand sa commitment niya sa taong bayan. Nag-stand sa kung ano, kung gaano ka marami ibibigay mo sa akin. So babalik na ako. So mahirap na magtiwala sa mga ganong tao mga kapatid. So but Job showed that character is holding fast to what is right when have nothing left to gain mga kapatid. So si Job, andun pa rin yung karakteristik na diba? Kakapait pa rin siya sa kanyang katuwiran mga kapatid. Sa tama pa rin siya kakapit. So ganon din tayo mga kapatid. Kailangan natin mag-stand din. Diba? Bilang lingkod ng Lord, yun na yung lifetime decision natin sa buhay natin. May pagkakamali man tayo, repent. Kung hindi natin kaya, humingi sa Lord ng strength. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kung hindi kaya, umiwas lang muna, pero ilapit mo pa rin sa Lord. Pahinga ka muna, huwag lang pahinga sa ministry. Huwag ka lang magpahinga sa Lord. Diba?
Minsan ginawa natin yung pahinga. Lumayo na eh. Di ba? Pwede naman magpahinga, pero yung presensya mo, andyan pa rin sa Lord. Kasi kapag hindi natin na yung integrity natin sa Panginoon, mga kapatid, may mga accountability tayo sa Panginoon, especially. Gusto mo naranasan yung accountability ng Panginoon. So katulad sa kay Job, di ba? Marami siyang tinitest sa kay Job, pero andun pa rin yung faithfulness ni Job sa Panginoon. Hindi siya natitinag sa mga binigay ni Satan sa kanya. Nasakit, di ba? Sabi nga, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay, mga kapatid. So, ganun mga kapatid. So, integrity acts a daily compass for life, not just one-time decision. So, dapat lagi natin sa pamumuhay yan. Diba? Hindi lang yan mga kapatid na one-time decision lang. Pabago-bago. Gusto ko ba may magmahal sa'yo pabago-bago? Ayaw mag-stand sa isa lang. Bukas mahal kita. May schedule yung pagmamahal na sa'yo. Gusto mo ba yan? Or unfaithful siya? Mamaya, papakiramdaman ko pa kung mahal pa kita. Yeah. So bilang gusto mo ba yung lifetime, di ba? Yun naman yung gusto natin, yung lifetime. Hindi yung short time ng mga batid. So, hindi pwede na mahal ka na ngayon, bukas hindi na. Sunod naman araw, pag kailangan ka niya, mahal ka niya. Di ba? Pag hindi ka niya kailangan, wala siyang time. So, dapat lagi tayong pipiliin natin yung mga taong may dignidad, may isang salita. Diba? The righteous who walks in his integrity, please are his children after him. Ang taong matuwid ay walang kapintasan, mapalad ang mga anak niya kung siya ay kanilang tinutularan. So dito din nakakasalala yung buhay ng mga anak natin, mga kapatid. Diba? Tayo yung i-improve kung paano tayo mamuhay. So, ang anak mo kapag nakita ng kanyang buhay mo, susundin din nila, mga kapatid. So, conclusion natin. Reward in integrity. So, nakita naman natin kung paano binilis ni Lord si Job after all circumstances na nangyari. So, lahat mga kapatid, yung pag-stand natin sa Lord, at the end, may reward tayo matatanggap. So, katulad yan ni Job, diba? When Job prayed for his friends, and the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. So, dinubli pa ni Lord mga kapatid yung nawala sa kanya. So, ganun mga kapatid, kapag mag-stand tayo sa Panginoon, sobra-sobra pa pala yung ibibigay ng Lord. Diba? Tinanggal niya ni Lord kasi kulang yung gusto niya yung umaapaw, yung siksik at lig-lig, diba? Pagpapangat ng Lord. So then his brothers and sisters and former friends came and visited with him his home, and they consoled him and comforted him because of all trials the Lord had brought against him. And each of them brought him a gift of money and clothing, mga kapatid. So ganun mga kapatid, pati pamilya mo may bibigay ng Panginoon. Then all his brothers and sisters and former friends come
Dumubli niya. And verse 12, the Lord blessed Job in the second half of this life more than the beginning. For now we have 40,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 teams of oxen and 1,000 female donkeys. And he also gave Job 7 more sons and more daughters, mga kapatid. So, ganun tayo mga kapatid. Pag nag-stand tayo sa integrity natin sa Lord, especially sa Panginoon. So, kung gaano binilis ni Lord si Job, so ganun din tayo. Diba? Hindi man tayo nabibless sa mga bagay na pero sa katawan natin, magkita. Bless na bless tayo kasi malusog tayo mga kapatid. Diba? Yun ang isa ng galaw niyan. Kasi kung marami kang pera, kung hindi naman malusog yung katawan mo, useless din yan. Yung lahat ng pera mo, ibibigay mo sa sakit ng katawan mo. Mas mabuti pa yung good health tayo lagi. Diba? Yun ang pinakamalaking blessings ng Lord na nagigising tayo ng umaga, mga kapatid. Na binibigyan niya tayo ng lakas para magtrabaho. So, yung financial yan, yun din yung binibigyan ng Panginoon. So, sabi nga sa Santiago, ito din yung isang kapag tayo nag-stand sa Lord, mapalad ang taong mananatiling matatag sa kabilang na pagsubok dahil pagkatapos niya matagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang katimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So mga batid yan, hindi lang dito sa mundo yung i-bless tayo ng Lord. May pang habang buhay pa, pang eternal pa. Diba? So, kaya ba natin mag-stand sa Panginoon? Baka gusto lang natin mag-stand sa Lord kasi may blessing na itanay. Mag-stand ako kasi may blessings pa yan. Paano pag walang blessing? Cancel mo na. Yun, sunod na lang kapag may blessing ako matatanggap. Ganun ba? Dapat, kung kahit may blessing o wala, may circumstances o wala, dapat mag-stand pa rin tayo sa Lord. Diba? So, yun yung tunay na servant ng Lord. Hindi natitinag, hindi natitisod, lalong tumatatag mga kapatid. Diba? So, kung gusto natin makuha yung gusto natin, mag-stand tayo sa Lord. I-rely natin sa Panginoon ang lahat ng gusto natin. Diba? At naman ang Lord mayroong tinatalaga sa atin. Natatanggap na natin, pero hindi mo lang ma-appreciate kasi baka maliit. Gusto mo yung sinasampan sa iyo yung blessing para matauhan ka. Ay, sa iyo magagaling to, Lord. Akala ko sa skills ko, sa lakas ko. Diba? Dapat kahit maliit man yan mga kapatid. So, pasalamat ka sa Lord kasi galing yan. Alam naman natin na lahat dito sa mundo ay galing sa Panginoon at pagpumamayari. So, every blessings na tatanggap natin, be thankful tayo. Kasi malaking blessing na yan, mga kapatid. So, bless po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. At tayo po tumayo. Manangalan po tayo sa kapatid. Lord, Father in heaven, I thank you, Panginoon, sa umaga na ito pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ginamit mo ang buhay ni Job. How to stand sa integrity namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. We thank you for everything, Panginoon. Hinihingi namin, Panginoon, lagi yung gabay mo. Yung source of hope, Panginoon, para bawat circumstances na naranasan namin, Panginoon, ay makakayanan namin, Panginoon, sa tulong ng Panginoon. Bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng kalakasan, pag-asa, na may pagmamahal, Panginoon, at maglilingkod kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, sa umaga na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ang bawat salita mo, Panginoon, na
man meron kaming karamdaman ngayon, Panginoon, at nakikita namin kung ano man meron kaming sakit, pain, brokenness, Panginoon, at nakikita namin kay Job, Panginoon, yung buhay namin, Panginoon. At we thank you, Panginoon, na hindi kami pa, Panginoon, magpadala sa mga circumstances, Panginoon, na naranasan mo. Kundi mag-rely kami sa iyo, Panginoon. Kundi wala kami sa iyo, Panginoon. Alam mo namin, Panginoon, na bawat pagsubok na nararanasan namin, Panginoon, sa mundo na ito, Panginoon, o pinapahintulutan mo man, Panginoon, ito, Panginoon, sa buhay namin na kahit masakit at hindi namin maintindihan. Alam namin, Panginoon, na para ito sa kabubuti namin, Panginoon. Manatili ka lang kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa lahat ng bagay ay ginagawa ko, Panginoon, sa ikabubuti. Sabi mo nga sa salita mo sa Romans chapter 8:28, mga kapatid, pagkalang kayo sa tuwing lumanas kayo ang iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay nagdudulot ng katatagan, kaya dapat kayong magpapakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko nandirito, Panginoon. Hindi ko man nakita yung mga tinataing nila sa iyo, Panginoon, yung manararanasan nila sa buhay nila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, yung mga puso nila, Panginoon, na ikaw lang tanging makapagbigay sa kanila ng kalakasan, pag-asa, Panginoon. Sa may mga sakit, Panginoon, regulate, Panginoon, na hindi maayos ang kanilang kiramdam, Panginoon. Sa may mga problema, Panginoon, sa mga financial, Panginoon, I pray, Panginoon, na you will provide, Panginoon. So wala ng pag-asa, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, para matagumpayan nila, Panginoon, ang bawat circumstances sa buhay nila. Thank you for everything, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, sa faithfulness mo, Panginoon, sa forgiveness mo sa buhay mo. Sa iyo, mataas na pagpulit pagsama, Panginoon. Jesus' name I pray. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Amen. Anong oras na po, mga kapatid? It's time to be. Isa nga po munang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Isip pa po ba ang lahat? Isip pa po ba? Amen. Sige po, tayo po ay sabay-sabay natin basahin ang ating verse o praise. Praise, yun. Sige po. Itong verse na to, ngayon ko lang po ma-share sa tagal-tagal ko na nag-share sa Tyson, no? Pero sabi ko, ako nga pala yung mag-share ng Tyson. Sabi ko, parang lahat na i-share ko na, parang wala na akong mapili dito sa bawat ano. Tapos nag-scroll ako, sabi ko, ano bang maganda? Pero, ito yung binigay ng Lord eh. Ito yung pinaalala niya sa akin. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ngunit sa lahat ay bigyang nalalaman mo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Amen po ba? Same rin po siya sa Luke chapter 12 verse 31. Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay nito. Amen po ba? Dito po sa verse na to, isa po itong key part, how we practice, mga kapatid, yung pagbibigay natin sa ating Panginoon. Kasi sa verse na to, ini-encourage tayo na we put God's will and goals, not our own wills and our goals, mga kapatid. Di ba po? And dito din po sa verse na to, pinaparating na we must put God's kingdom first, mga kapatid.
And then everything else, ibibigay niya sa ating mga kapatid. And tong verse na to, na nagpaalala sa akin na once you seek first the kingdom of God, ipapaalala niya sa iyo lahat. Ipapaunawa niya sa iyo lahat, mga kapatid. Ipapaunawa niya sa iyo lahat, mga kapatid, kung bakit natin kailangan isip yung kingdom ng ating Panginoon. Ayun, ba? Kasi, nung i-share ko lang mga kapatid na, nung kasing sa Pinas pa, kasi Pinas pa lang, Christian na talaga ako. And then naalala ko kasi, kapag bigayan ng tithes and offering, naalala ko kasi binibigay ko kasi 20, 50, pinakamataas na yung 50, 10, 20, pero may trabaho na ako nun Kasi ang pag-church ko dati, simbang ano lang simbang tabi. Ganun. Naalala ko lang na, ganun pala sabi ko, naalala ko nung binasa ko to, na hindi pala tama yun. And then nung nasa Pinas kasi ako, hindi pa ako ganun kalalim sa Panginoon, hindi ko pa nauunawaan talaga. Kasi parang yung pagsiserve ko sa Lord nun, parang dahil lang yung tatay kasi ng mga anak ko, kasi pastor, di ba? Parang kailangan ko lang sumunod, ganun. Hindi ko talaga nauunawaan. Wala talagang minsan nag-ano sa isip ko na bakit ba kailangan magbigay, bakit ba ganun. Sabi ko, minsan nangihinayang pa nga ako sa 50 kasi pambili na lang ng gatas ng anak ko yung Burr brand na maliit. Nangihinayang pa ako, mga kapatid. Pero kaya pala dinala ako ng Lord sa Taiwan para pala maunawaan ko yung Matthew 6:33. Na once you seek the kingdom of God first, mga kapatid, mauunawaan mo at malalaman mo kung paano magbigay ng totoo. Kung paano kayo i-bless ng Panginoon pag binigay mo yung tama. Di ba sabi nga ni Brother Vincent kanina, na do the right thing, even na mahirap. Di ba napakahirap, lalo na pagka mag-isa ka lang, na ikaw lang talagang inaasahan. Tapos kasi nung mga una-una pa lang, bago pa lang ako dito, 8 hours pa lang kami nun, di ba? Yung sahod namin talaga sobrang napaka-hirap hati-hatiin. Pero nagulat ako, bakit nakapagbigay ako na yung sahod namin is di nga minsan umaabot ng 20. Sabi ko, Lord, ito, isasacrifice ko kasi gusto ko maunawaan kung paano at gusto ko maniwala. I-put and trust ko sa'yo na once na magbigay ako ng tama, ibibigay mo yung mga pangangailangan ko. Yun ang ginawa sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Na hanggang ngayon, di ba, bless ako mga kapatid. Bless talaga ako kasi 9 years na ako dito sa Taiwan, hindi niya ako pinabayaan. Lalong-lalo na sa pagpo-provide ko sa pangangailangan ng 3 bata. Kaya sobrang blessed ko mga kapatid na maganda talaga itong verse na to. Kaya pala ito yung binigay sa akin ng Lord na tama nga na kailangan natin unahin mga kapatid yung kingdom ng Panginoon. Kasi ibibigay niya talaga ng siksik-liglig at umaapaw na hindi niya tayo papabayaan na nararamdaman man natin na kulang minsan. Pero hindi pala. Sobra pa mga kapatid. Yun lang po yung gustong iparating ng ating Panginoon sa umagang nito mga kapatid na we put God first in our life mga kapatid na we put our trust in our Lord Jesus Christ. And then alam naman natin yung pinupuntahan ng ating mga kaloob mga kapatid. Hindi po ito binubulsa, kundi para din sa kingdom ng ating Panginoon. Lalong-lalo na mapalaganap yung kanyang mga salita. Yun lang po mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Muli o God, narito kami, Panginoon, at pinupuri ka namin. Pinapasalamatan o God. Sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na wala kang katulad, Panginoon. Hindi ka nagbabago, O God. Ikaw ang aming Diyos, ang tagapagligtas, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Ang Diyos na hindi nagbabago, Lord God. Kami man ay hindi faithful sa iyo, Panginoon, pero ikaw, Lord God, sobra kang faithful sa amin, Lord God, na palagi mo kaming minamahal, Panginoon, na palagi mo kaming sinasamahan sa lahat, Panginoon ko, sa mga pinagdadaanan namin, Lord God. Nandiyan ka palagi, Panginoon ko, na hindi mo hinahayaan, Lord God, na malugmok kami, Panginoon, tapos, Lord God, nandiyan ka na pinapaalala yung mga salita, Panginoon ko, na ikaw ang aming Diyos,
Diyos na makakapitan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na yumayakap sa amin, Panginoon, sa oras na kailangan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. At patuloy, Panginoon ko, na hayaan mo ang iyong mga salita, Panginoon, ay magrema sa aming mga puso at isip, Lord God, na magamit namin, Lord God, sa pang-araw-araw namin ng pamumuhay, Panginoon ko, na hindi namin makalimutan, Lord God, yung kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon ko. At patuloy na dalangin namin rin sa aming mga pamilya, Panginoon ko, na wala pang tuyang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon ko, na makilala ka din nila, Lord God, at matanggap ka nila, Panginoon ko, bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O God. Salamat sa iyong mga salita. Hayaan mo, Lord God, na hindi kami lalabas sa bahay panambahan ito, Lord God, na hindi namin naunawaan at hindi namin madala ang mga salita na ibinaba mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa anak mo, Lord God, na ginamit sa umagang ito, Panginoon, kay Brother Vincent, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-bless mo ako siya, Lord God, ng siksik, liglig at umahapaw na pagpapala, Lord God. Maging ang kanyang asawa, Lord God, na si Gina, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya, Lord God. Bless sila, Panginoon, at ingatan, Panginoon ko, sa araw-araw, Lord God, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. At patuloy, Lord God, na dinggin mo, Lord God, ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At patuloy na gamitin mo sila, Lord God, sa iyong kingdom, Lord God, na marami pang ma-share ng mga salita mo, Lord God, at maging encouragement sa bawat isa, Panginoon ko. At Lord God, sa mga tithes and offering namin na pinagkakalob sa iyo, Panginoon, hayaan mo na magamit lamang ito, Panginoon ko, sa ikakalago ng iyong kingdom, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, at patuloy na ikaw ang sumama sa amin sa maghapon na ito, Lord God, sa lahat na aming gagawin. Ikaw lamang, Lord God, ang aming papag-usapan, Lord God, at aming mga kasama, Panginoon, at sa pagpapahinga namin mamaya, Lord God, sa aming mga quiet time, ikaw pa rin, Lord God, ang aming makausap, Lord God. Salamat, O God, sa ilang na binabalik ang matas na papuri, pasalamat, pagsambay. In Jesus' name we pray. Amen.